Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Paano kung ang isang simpleng pagsagip ay hindi lamang mabuting gawa, kundi simula ng pagbagsak ng buong mundo? Paano kung ang babaeng biglang tinawag na bayani ay siya palang dahilan kung bakit may pusong unti-unting guguho sa selos, takot at kalungkutan? Mga kaibigan, lumapit kayo. Ako si Malisa. Ngayon ay hindi lamang tayo magsasalita tungkol sa mga kanta, pangarap at ilaw ng entablado sapagkat sa likod ng bawat palakpak ay may mga luha na hindi maririnig. Sa likod ng bawat ngiti ay may isang taong unti-unting naglalaho. At sa likod ng bawat we shine, we rise ay may lihim na naghihintay sumabog. Nagsimula ang lahat sa ingay ng musika, sa sigaw ng mga pangarap at sa pista na dapat puno ng pag-asa. Sa bawat nota, tila sinasabi ng mga kabataan na kaya nilang lumipad, abutin ng langit, patunayan na may lugar sila sa entablado. Ngunit habang lahat ay kumakanta ng mga awit ng muling pagkabuhay, isang sugat mula sa nakaraan ang biglang bumalik. Dumating si Digna. Hindi siya dumating upang makinig, hindi siya dumating upang pumalakpak. Dumating siya dala ang galit, isang anak na nawalan ng ina. Ang kanyang ina, si Connie, tagahanga ni Dara, ay namatay sa cancer. At sa isip ni Digna, iisa lamang ang dapat sisihin, si Dara. Sa gitna ng kaguluhan, sa harap ng mga manonood na hindi alam kung sino ang susuportahan, tumayo si Dara. Matatag ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay may dalang takot. Hindi takot sa pag-atake, kundi takot na baka nga siya'y nabigo. Baka may isang taong nagtiwala sa kanya, umasa sa kanya, at sa huli nakaramdam ng pagkakalimutan. I'm so sorry for your loss, wika ni Dara. Ngunit para sa isang nawalan, ang sorry ay hindi kailanman sapat. Sa sandaling iyon, lumapit si Jenny. Sugatan ang kanyang paa, ngunit hindi siya umatras. Maaari sana niyang iwasan, isipin na hindi niya responsibilidad, ngunit hindi. Nang makita niyang nasa panganib si Dara, mabilis siyang kumilos. Walang kalkulasyon, walang pag-aalala sa kamera, walang pagnanais magpakitang gilas. At nagbago ang hangin. Sa isang iglap, ang karaniwang si Jenny ay naging sentro ng atensyon. Ang batang laging nasa likod ay biglang nasa spotlight. Ang hindi napapansin ay naging matapang. Ngunit habang lahat ay pumupuri sa kanya, may isang hindi matanggap, si Megan. Habang tumataas ang pangalan ni Jenny, naramdaman ni Megan na siya'y tinutulak pababa. Sa isang sulok, umiiyak siya sa kanyang lola. Hindi lamang ito selos. Ito'y iyak ng isang taong matagal nang naghahangad na makita, piliin, mahalin. Ngunit sa isang iglap ay naramdaman niyang siya'y pinalitan. Nakalimutan na ako ni Mommy. Ang lungkot-lungkot ko. Para akong hindi nakikita. Ang pinakamasakit na katotohanan ay minsan ang pinakamalaking kaaway ay hindi ang umaagaw ng iyong lugar, kundi ang pakiramdam na gaano ka man magsikap, may iba pa ring pipiliin kaysa sayo. At habang umiiyak si Megan, sa ibang dako ay may mas tahimik ngunit mas mapanganib na eksena. Nakipag-usap si Amelia sa kanyang ina. Para sa iba malinaw ang lahat. Si Jenny ang nagligtas kay Dara. Dapat siyang pasalamatan, dapat siyang purihin. Ngunit para sa ina ni Amelia, tila masyadong malinaw, masyadong perpekto. Ang tanong niya, paano kung lahat ay isinadula? Dito nagsimula ang tunay na misteryo. Sapagkat sa likod ng bawat bayani ay may sugat na hindi nakikita. At sa likod ng bawat palakpak ay may lihim na hindi pa nabubunyag. Isang tanong na parang malamig na kutsilyo. Paano kung planado ang pag-atake? Paano kung si Minchi ang nasa likod nito?
Paano kung ginamit lamang ang panganib upang makuha ni Jenny ang tiwala at suporta ng publiko kay Dara? Doon nagsimulang lumitaw ang mga bitak. Sapagkat sa mundo ng kasikatan, hindi lahat ng palakpak ay totoo, hindi lahat ng luha ay inosente, at hindi lahat ng kwento ng bayani ay malinaw sa lahat. Samantala, sinubukan ni Jenny na ngumiti, kahit tumitibok sa sakit ang kanyang paa. Sa telepono, tiniyak niya sa kanyang ina na ayos lang ang lahat, ngunit walang anumang bagay ang tunay na maayos. Siya'y sugatan, pagod. Ngunit nang tanungin kung bakit niya iniligtas si Dara, kahit hindi palaging mabuti si Dara sa kanya, simple ang kanyang sagot. Nasa panganib siya, kailangan kong tumulong. At doon nakita ni Net ang isang bagay na hindi nakita ng iba. Hindi kagandahan, hindi talento, hindi tapang, kundi puso. Ngunit kapag natutong humanga ang puso, nagiging mapanganib ito, lalo na kung ang mga alaala ng nakaraan ay ayaw pang bumitaw. Habang tumatawa kasama ang mga kaibigan, unti-unting lumilitaw ang nakatagong katotohanan ni Jenny. Sa pagbanggit ng pangalan ni Net, tila dumaloy ang kuryente sa kanyang dibdib. Nang tanungin kung siya ba'y umiibig, mabilis niyang itinanggi, ngunit hindi makapagsinungaling ang kanyang mukha. Sa likod ng kanyang ngiti ay may pagkailang. Sa mabilis na tanungan siya'y nahuli, "Mahal mo ba ako?" "Totoo." "Nahuhulog ka ba kay Net?" Bigla siyang nauutal, umatras, sinubukang bawiin ang sagot. Ngunit sa pag-ibig, hindi bibig ang unang umaamin, kundi mga mata. Katahimikan, pag-iwas, pagtatago ang nauuna. At habang nagsisimula ng katakutan ni Jenny ang sariling damdamin, si Net ay lalong lumalapit. Hindi sinasadyang saktan siya. Sa ensayo, napansin ni Net ang pagod ni Jenny, ang kanyang masakit na paa, ang hirap niyang kumilos. Lumapit siya, nag-alok ng tubig, pinaalalahanan tungkol sa gamot, nagbigay ng maliliit na pag-aalaga na binaliwala ng iba. Para kay Jenny iyon ay simpatiya, ngunit para sa kanyang pusong unti-unting umiibig, iyon ay pag-asa. At ang pag-asa, kapag galing sa maling lugar, ay maaaring dahan-dahang pumatay. Sapagkat sa loob ni Net ay may katotohanang hindi pa handang marinig ni Jenny. Para kay Net, espesyal si Jenny. Tapat, matapang, walang pag-iimbot, babaeng walang pagkukunwari. Ngunit nang tanungin kung siya ba'y umiibig, siya'y umatras. Kaibigan lang si Jenny at walang makakapalit kay Kelly. Nanlamig ang hangin. Kahit gaano pa kakinang si Jenny sa mata ni Net, nananatili ang anino ng nakaraan sa pagitan nila. Ang pinakamahirap ay hindi alam ni Jenny kung gaano siya kalapit sa pusong hindi pa bukas. Ngunit may nakarinig. May nakatayo malapit, tahimik sugatan, at biglang naunawaan ng lahat tungkol kay Jenny. At sa sandaling iyon, ang pinipilit ni Jenny na buuin ay nagsimulang mabasag. Habang abala ang lahat sa ensayo, isang babae ang tahimik na lumayo. Hindi sa galit, kundi sa takot. Si Jenny, ang batang ilang sandali lang ang nakaraan, ay tinawag na bayani. Ngayon ay nais nang magtago. Hindi na niya kayang tingnan si Net sa parehong paraan. Hindi na siya makangiti ng malaya, sapagkat narinig niya ang salitang yon. Kaibigan. Isang simpleng salita. Ngunit kapag galing sa taong unti-unti mong minamahal, bigla itong nagtatayo ng pader sa harap mo. Kaya ba niyang tanggapin? Kaya ba niyang manatili sa tabi ni Net kung bawat kilos ng pag-aalaga ay nagbibigay ng pag-asa habang ang puso ni Net ay nananatiling bihag ni Kelly? Dito nagsimula ang komplikasyon. Ang buhay ni Jenny ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa mga pangarap, sa grupo, sa pamilya, at sa mga naghihintay sa kanyang pagkakamali. Handang sabihing hindi siya karapat-dapat sa liwanag. Sa ensayo sinubukan niyang ipakita na ayos lang ang lahat. Tumitibok ang kanyang paa, nanginginig ang kanyang katawan, mabigat ang kanyang dibdib. Ngunit siya'y kumanta, sumayaw, binilang ang ritmo. 1, 2, 3, ngiti. 4, 5, 6, tiisin.
7, 8, huwag umiyak. Ngunit nakita ni Net ang lahat. Lagi niyang nakikita. At iyon ang pinakamahirap, paano iiwasan ang taong nakakaunawa kahit sa iyong nakatagong sakit? Nang lumapit si Net at sinabing magpahinga, nanlamig si Jenny. Hindi niya alintana ang tulong, ngunit bawat kilos ng pag-aalaga ay tila pag-ibig para sa kanya, kahit hindi naman. Kaya ko, wika niya, maikli at matigas. Ngunit sa likod ng tinig na yon ay may batang bumubulong. Huwag mo akong alagaan kung hindi mo ako kayang mahalin. Sa kabilang panig, muling nag-aalab ang dating hinanakit sa pagitan ni Nadara at Minchi. Ang Rosabellas, na minsang simbolo ng pagkakaisa, ngayoy tila sirang larawan. Mga pangarap na iniwan, mga krimeng hindi nalutas, mga sugat na sariwa pa rin. Matagal nang pasan ni Minchi ang kapaitan. Ramdam niyang siya'y itinulak pababa. At nang makita niyang nakatayo si Dara sa itaas, bumalik ang mga alaala ng mga araw na siya'y natalo. Ang dali mong sabihin na mag-move on, wika niya. Dahil nasa itaas ka, nasa ibaba ako dahil sa'yo. Masakit iyon, sapagkat madalas hindi galit ang tao sa iyong tagumpay, kundi galit dahil ang tagumpay mo'y nagpapaalala ng kanilang pagbagsak. Ngunit hindi rin inosente si Dara. Inamin niya, siya ang nagtanggal kay Minchi mula sa Rosabellas. Ngunit sa kanyang pananaw, iyon na ang lahat. Ang paglayo sa liwanag ay desisyon ni Minchi. Hindi lubos na siya ang may kasalanan sa nabasag na pangarap. Kaya sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagtatago? Bakit lahat ay may hawak na piraso ng kwento, ngunit walang nagbubunyag ng kabuuan? Sa gitna ng pagtatalo, bumigay si Charis. Lagi siyang nasa pagitan, nakikinig, nagpapakalma. Ngunit sino ang magpapakalma sa taong laging namamagitan sa away ng iba? Ang kanyang pagsabog ay hindi lamang galit, kundi luha. Luha ng isang kaibigang pagod na sa pagmamahal sa dalawang taong ayaw bitawan ng nakaraan. Ni minsan wala kayong nagtanong sa akin, Charis, ayos ka lang ba? Tumigil ang lahat, sapagkat totoo. Sa bawat away ni Nadara at Minchi, nadadamay ang iba, nasasaktan ang iba, nawawalan ng pamilya ang iba. Para kay Charis, ang Rosabellas ay hindi lamang grupo, kundi tahanan. At ngayon, sa kanyang mga mata, ang tahanang yon ay muling nababasag, paulit-ulit, sa mga kamay ng mga taong mahal niya. Dala ng tinig ni Charis ang tunay na sakit. Mahal na mahal ko ang Rosabellas. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Yun ang masakit. Sa sandaling iyon tila huminto ang hangin. Sapagkat may mga sugat na hindi lumilitaw sa headlines, hindi nakukuha sa viral videos, hindi napapasok sa mga talakayan. Sa likod ng kasikatan ni Jenny o ng mga luha ni Megan ay nakatago ang mga sakit ng mga taong naipit sa pagitan ng bayani at kontrabida. At madalas ang kanilang sugat ang pinakamatindi. Habang unti-unting humuhupa ang tindi, lumapit si Dara kay Charis. Humingi siya ng tawad, nakikita sa kanyang mukha ang tapat na pagsisisi. Ngunit alam ng lahat, ang sirang pamilya ay hindi basta nabubuo muli. At muling lumitaw ang tahimik na sakit. Si Megan ay nakikipaglaban sa loob laban sa anino ni Jenny. Kahit sabihin ng lola na pansamantala lamang ang kasikatan ni Jenny, hindi ito matanggap ni Megan. Araw-araw niyang nakikita ang mga tao na lalong lumalapit sa batang itinuturing niyang karibal. Si Jenny ang nagligtas kay Dara. Ngunit paano si Megan? Isa na lang ba siyang batang malilimutan kapag may bagong bayani? Naging pangalawa na ba siya sa mata ng kanyang ina? Dito naging mas mapanganib ang selos, sapagkat ang selos na hinaluan ng takot na maiwan, ay kayang baguhin ang isang tao. Tumalim ang kanyang dila, nanganak ang kanyang isip ng kagustuhang lumaban sa isang taong hindi naman kailanman nagnais agawan siya. Si Amelia man ay naipit sa gitna. Sa isang banda alam niyang iniligtas siya ni Jenny. Sa kabilang banda, may mga tinig sa paligid na nagsasabing huwag magtiwala. Baka isinadula lamang, baka may mas malaking plano si Minchi,
Baka ang kabutihan ni Jenny ay bahagi lamang ng palabas. Ngunit habang ang iba'y nagdududa sa layunin ni Jenny, may mas nakakatakot na nabubuo. Nakita ni Cherise Alonso ang insidente hindi bilang trahedya, kundi bilang pagkakataon. Crisis turned promotion. Isang malamig na linya, isang nakakatakot na kaisipan, sapagkat kapag may nasaktan, may umiyak, may muntik ng mapahamak, laging may isang taong nag-iisip kung paano ito gawing promosyon. Publicity, press conference, spotlight. Doon lumilitaw ang tunay na dilim ng showbiz. Hindi lamang ito tungkol sa mga kanta, hindi lamang tungkol sa mga pangarap. Ito'y mundong kung saan ang luha ay maaring gawing produkto, ang takot ay maaring gawing headline, at ang trauma ay maaring maging hagdan tungo sa kasikatan. Ang tanong, hanggang kailan kayang tiisin ni Jenny ang mundong ito? Lalo na ngayon, nang ang sarili niyang puso ay nagiging kaaway niya. Sapagkat kahit sabihin ng mga kaibigan na lumayo siya kay Net, makikita sa kanyang mukha na hindi lamang ito pag-iwas. Inililigtas niya ang sarili mula sa maling pag-asa, mula sa mga ngiting nagbibigay ng init ngunit walang pangako, mula sa isang lalaking mabuti ngunit hindi pa buo. Ngunit paano kung si Net mismo ang unang makapansin na lumalayo si Jenny? Paano kung ang distansya ni Jenny ang magtulak kay Net na hanapin ang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan? At paano kung huli na nilang maunawaan ang nangyayari sa pagitan nila? Sapagkat may mga taong lumalayo dahil sa kawalang pakialam, ngunit may mga lumalayo dahil sa sobrang sakit. Si Jenny, sa bawat hakbang palayo kay Net, ay pasa ng sugat na ayaw niyang marinig. Kaibigan lang, kaibigan lamang. Sa bawat pagtatangkang kumbinsihin ang sarili na ayos lang, sumasagot ang kanyang puso. Hindi. Patuloy na gumagalaw ang labas na mundo, ngunit sa loob niya, para bang may ibang pelikulang tumatakbo. Kailangan niyang maging matatag, magpatuloy sa ensayo, ngumiti, ipakita na walang makakabasag sa kanya. Ngunit sa loob, siya'y nababasag sa tanong, tunay ba niyang minahal si Net? O nasanay lamang siya sa kanyang pag-aalaga? At si Net, mabait at maayos lamang ba siya? O may damdamin din siyang hindi maamin dahil nananatili pa rin siya kay Kelly? Sa bawat pag-iwas, lalong lumalim ang kanilang katahimikan. At madalas, ang katahimikan ang pinakamalakas na tunog. Ramdam ni Net na may mali. Ngunit takot siyang harapin ang sariling damdamin. Hindi niya namalayang may nawawala na siya. Hanggang sa maramdaman niyang wala na si Jenny sa parehong lugar. Samantala, lalong lumakas ang ingay ng labas na mundo. Ang insidente sa music festival ay hindi na lamang alaala ng takot, kundi naging pampublikong kwento. Isang dalagang nasugatan, isang idol na muntik ng mapahamak, at isang batang nagbuwis ng sarili upang tumulong. Sa bawat muling pagsasalaysay ng kwentong yon, lalong tumataas ang pangalan ni Jenny. Ngunit kasabay nito'y lumalakas ang mga tingin. May paghanga, may selos, may hinala. Hindi ito ang buong katotohanan. Bulong ng bawat sulok. Lalong lumulubog si Megan sa sariling takot. Sa kanyang mga mata, si Jenny ay hindi na lamang tagapagligtas, kundi aninong unti-unting pumapalit sa kanya. Bawat papuri kay Jenny ay nangangahulugang mas kaunting pagmamahal para sa kanya. Bawat ngiti ni Amelia kay Jenny ay sakit para sa sariling anak. Kahit sabihin ng lola na pansamantala lamang ang kasikatan ni Jenny, hindi mapalagay ang puso ni Megan. Sapagkat paano kung hindi? Paano kung si Jenny na ang bagong liwanag, at paano kung ang dating bituin, si Megan, ay unti-unting naglalaho? Doon nagiging mapanganib ang sugatang puso. Sapagkat si Megan ay hindi masama, siya'y natatakot. At ang mga natatakot maiwan ay madalas gumagawa ng mga bagay na pagsisisihan nila sa huli. Sa kabilang panig, patuloy pa ring sinusubukang ayusin ni Nadara at Minchi ang guho ng nakaraan. Ngunit laban sa taon ng naipong sakit, hindi sapat ang sorry, hindi sapat ang yakap, at hindi sapat ang move on.
kapag araw-araw may isang taong nararamdamang ninakaw ang kanyang pangarap. Nasa pagitan nila si Charis, nagsalita ng pinakamasakit na katotohanan. Sa sandaling iyon, naging malinaw, ang pagbagsak ng Rosabellas ay hindi lamang tungkol sa mga pagkakamali ng nakaraan, kundi tungkol sa mga sugat sa kasalukuyan na mas lalong humihiwa. Hindi bumagsak ang Rosabellas dahil sa isang tao lamang. Bumagsak ito dahil sa loob ng bawat isa ay may nakatagong galit, bawat isa ay may pasan na sisi, at bawat isa ay pinili ang katahimikan. Ang katahimikan ang siyang tuluyang pumatay sa kanilang pamilya. At dito, lalong lumalim ang kwento, sapagkat ang Born to Shine ay hindi na lamang tungkol sa mga kanta o palakpak. Naging kwento na ito ng mga taong humahabol sa kasikatan habang takot na mawala ang sarili. Naging kwento ng mga babaeng pinilit maging matatag habang nababasag sa loob. Naging kwento ng mga lalaking hindi maamin ang damdamin hanggang may ibang masaktan. At naging kwento ng pamilyang sirana, ngunit umaasang babalik pa ang dating liwanag. Ngunit posible pa ba iyon? Habang lahat ay naghahanda para sa mas malaking promosyon, lalong naging malinaw, may mga taong ayaw gamutin ng sugat. Nais nila itong gamitin upang gumawa ng ingay, upang gawing negosyo, upang gawing pagkakataon. At kapag ang trauma ay ginawang entablado, sino ang tunay na panalo? Si Jenny, biglang nakilala ngunit nawalan ng kapayapaan? Si Megan, may pangalan ngunit pakiramdam ay walang halaga? Si Dara, may tagumpay ngunit binabagabag ng nakaraan? O si Minchi, matagal nang naghihintay ng hustisya hanggang hindi na niya alam kung katarungan pa ba o paghihiganti ang kanyang hinahanap? Sa huli, isang eksena. Simple ngunit mabigat. Nakaupo si Jenny mag-isa, iniisip ang lahat. Kaya niyang tiisin ang sakit ng kanyang paa. Kaya niyang lampasan ang pagod sa ensayo. Kaya niyang lunukin ang mga insulto ng iba. Ngunit ang sugat na galing sa taong nais niyang lapitan, iyon ang pinakamahirap. Sapagkat madalas ang pinakamalakas na babae ay hindi ang hindi umiiyak, kundi ang umiiyak at muling tumatayo kinabukasan. Nabasag si Jenny, ngunit tumayo siya. Ngunit hanggang kailan? Kung ikaw ang nasa kanyang lugar, kaya mo bang patawarin ang mga nagduda sa iyo ng paulit-ulit? Kaya mo bang ipaglaban ang iyong pangarap kung ang kapalit ay ang sarili mong puso? At kung si Ned ang maaaring magbigay kay Jenny ng tunay na pag-asa, dapat ba siyang maghintay sa isang taong hindi pa tapos sa pag-ibig ng nakaraan? Like, subscribe, at maghintay sa susunod na bahagi. Dito nagsisimula ang tunay na bagyo. Maraming lihim ang hindi pa nabubunyag, maraming pusong hindi pa umaamin, at maraming bituin na akala nating kumikislap. Unti-unti pa lang naglalaho sa dilim. Sapagkat madalas ang pinakamaliwanag na bituin ang unang namamatay sa kadiliman. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.